Okay, special episode 3390, 3391, and 3392. Tingnan natin, ano yung mga ugali na meron doon sa tinutukoy sa first two episodes. Panoorin nyo. At kukuha tayo dito ulit ng tatlo. Mga, ano ito, mga magagandang pag-uugali ng tao sa paligid mo. Tignan natin. Una, evidence, di ba? Ganda. Pangalawa, marriage. Ay, pangatlo, yung pakiramdam mo okay ka. Ito yun. So, dito tayo magkakaroon ng magandang sistema. Di ba? Kasi lahat naman, pwera din sa mga clients ko, Ito kasi, yung unang dahilan kung bakit yung isang tao nagpapareading, dahil meron siyang katanungan na hindi niya maitatanong sa ibang tao, pero gusto niyang makahuli ng ebidensya. So, this is the first one. And then doon sa mga clients ko, it's either they are married, they are in a relationship, live in, or simpleng ano lang, yung yung parang commoner ka. And then yung isa naman dito, yung dulo, is pakiramdam mo okay ka. Ngayon, ito yun Kasi hindi ko naman kailangang i-elaborate ito agad. Dahil, sa first card is evidence. Sa middle is your marriage. It's either marriage or relationship. And then, gusto mo lang kasi maging okay So, ibig sabihin, meron kang dinadalang mabigat sa kalooban mo regarding sa taong mahal mo, sa taong pinapahalagahan mo, sa taong minsan akala mo totoo sa'yo. So, tingnan natin yung baba. Bottom deck. Ay, Diyos ko, illness, nagkakasakit ka, nai-stress. And then sa top, regalo. So, ito yung laging pampalubag ng loob. Kapag nagkasala yung isa, or may ito hint na. Ibig sabihin yung isa, kapag binigyan ka ng regalo na wala namang okasyon, magduda ka. Ibig sabihin, natatakot yan, baka mahuli mo. O natatakot yan, baka merong mga kaganyan-ganyan. Dito, sa mga clients ko kasi, alam nyo na ito, talagang gusto nyo mahuli, diba? Minsan nagtatanong kayo, paano mahuli, saan napunta, saan nagtatago, saan dinadala, ganito, ganyan. So, para kumalma yung sarili mo, para gumaan yung kalooban mo, yung parang maiwasan mo yung sakit. Kasi mas maganda pa nga siguro magkaroon ka ng problema sa pera kaysa magkaroon ka ng problema sa relasyon. Kasi yung pera, kapag nagtrabaho ka, magbibilang ka lang ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, pera na. Pero yung problema na hindi related sa pera, para yatang buong buhay mo, parang may pasan kang krus. Lalo na kung yung isa sa inyo is more open compare sa isa. So, dito pumapasok yung tawag nito, respeto sa vow na meron kayo o respeto sa promise na meron kayo. Kasi lumalabas talaga yung evidence. Tignan natin, kukuha ko ng isa Wala, random ito, random. Tignan natin kung ano yung card na lalabas. Blessings. Ito yung nakaka-at stake. Ibig sabihin, kapag hindi maganda yung trato mo sa partner mo, sa asawa mo, sa live-in mo, or sa karelasyon mo, yung blessings yung nagkakaroon ng impact. So, ibig sabihin, kung minamalas ka sa blessings, yun yung sinasabi lagi, kung natatandaan ninyo, kapag may inililihim ka sa mahal mo, mamalasin ka. It's either mamalasin ka sa pera, mamalasin ka sa pagsasama ninyo, or mamalasin ka na mapunta ka talaga doon sa aksidente. Yun, it's either maaksidente ka, magkasakit ka, lahat-lahat mangyayari yun. So, ibig sabihin, yung mga ganyan na pangyayari, may kasalanan yung isa. Hindi ka naman kasi babawian ng blessing kung wala kang kasalanan, kung walang ebidensya. Ito yun.
So, doon sa mga nagtatanong at gusto nyong alamin ha, kung gusto nyong idaan sa reading, sabihin nyo lang. Um, doon nakikita talaga. Una kasing tinatamaan sa taong maraming lihim sa buhay is yung blessing. Magiging madamot ang mundo sa'yo. Magiging madamot ang pagkakataon sa'yo. Magtataka ka bakit naman na diba? Minsan sasabihin mo sa sarili mo bakit naman kasi ganito, wala naman akong inaapakang tao. Wala akong, literal, wala kang sinaktan kasi wala kang pinagsabihan. Pero yung ebidensya kasi lumalabas nang hindi mo din alam. So, yun. Blessing yung tinatamaan. So, kung blessing yung tatamaan, damay yung tao, yung kasama mo, na wala namang ginawa, kundi minahal ka lang din. Or sabihin na natin, sinamahan ka through ups and down. So, eto sa lahat ng nanonood, kung ganito din kasi, gugustuhin mo ba na mawala lahat ng blessings dahil sa kabulastugan mo sa buhay, dahil sa pagsisinungaling mo, dahil sa pagtatago mo, or dahil sa kung ano-ano pang ginagawa mong kabulastugan talaga sa buhay. And to the person naman na gusto mo lang talaga maging okay yung sitwasyon, ipa-reading mo. Kasi lalabas din naman yun Tandaan nyo, card reading is not to tell you what are the options, but card reading is to reveal the truth. So, yun na yun. Kung kapag lumabas yung barahan na ganon, and then ito, lumabas na nga, diba? So, marami akong viewers, marami akong client for sure. Ito yung problema, the middle card. And then, the evidence and the feeling of being not okay. And the feeling of, yung parang binawi sa'yo yung blessings. Tingnan natin isa pa random aside sa blessing. Compromise, tignan mo, lumabas, third party. Ayan, lumabas. So, ibig sabihin, nako-compromise yung blessing mo dahil sa meron siyang inililihim sa'yo na hindi mo alam. So, pag ganyan kasi, tingnan nyo yung number is 33 Ayan nyo, 33. So, that's the third party. And then, this one is 23. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, yung gagawin ninyo, kung in a relationship kayo, no? Kung malakas din naman yung dasal nyo sa Diyos, lagi nyong idasal na kung meron mang paniningil ang pagkakataon sa lahat ng evidence na nagagather or sa lahat ng mga pasakit na idinulot sa'yo, idasal mo sa Diyos na siya lang tamaan, wag ikaw madamay. Kasi wala ka namang ginagawa. Yun na yun. Kasi alam din naman ng Diyos na kung nagdadasal, halimbawa sasabihin mo, siya lang din naman yung maraming nililihim. Siya lang din yung maraming kabulastugan sa buhay. Huwag ako idamay sa kamalasan na dulot na meron siya. Kasi pangit nun. Isa lang yung may pagkakamali, isa lang yung may kagagawan. Damay pati yung partner, damay pati asawa, damay pati pamilya. May ganun kasi So, kung yung pagdadasal nyo, i-separate nyo. Sabihin nyo dun sa Diyos na siya lang din naman yung may kabastusan, siya lang may lihim, siya lang din yung maraming kagagahan, ganun. O di siya lang dapat matamaan, huwag kayo idamay. Kasi, ang hirap kumita ng pera, ang hirap mag-handle ng relationship kung one-sided lang lagi. So, ito yon sa lahat ng clients ko, baka naman ulanin na naman ako ng tanong, mag-book na lang po kayo ng reading. Ito na po yon. So, wala tayong magagawa, lumabas talaga ito. And then, hindi ho ako makakapaglabas ng male and female vibrations natin dahil yung isa kong card na iwan ko. So, didiretso tayo sa dark and light side of life. Maraming salamat po. So, kung ito maraming gustong makarinig, makapanood, i-share nyo doon sa mga tao na kailangang mamulat yung mga mata sa katotohanan. Hindi pa natin na-discuss ito lang, natural lang na pangyayari. Ito maliban pa sa mga may kamalasan na gawa ng tao. Proceed tayo sa dark and light side